Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ay ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humilya. Sang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ika-5 araw na ba natin itong bagyo na ito? No? 5 araw, 3 bagyo. No? Emong naman, patuloy pa rin po tayo magdasal, no? Kung pakiramdam natin hindi tayo apektado, tayo ang magdasal para sa mga apektado, no po? No, wag nating ipagwalang bahala o wag pansinin yung nangyayari sa ating paligid, no? Ipagdasal po natin ang mga naapektuhan at nasasalanta ng bagyo. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santiago. Sabihin nyo nga po, Santiago. Siya yung kapatid ni Juan, na anak ni Zebedeo, ng parehas na napili ni Jesus na maging apostol. At sila din yung narinig natin sa Ebanghelyo na ipinapakiusap ng kanilang ina kay Jesus na kung pwede, sila ay maupo sa tabi ni Jesus sa kanyang kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Iba talaga ang mga nanay, gagawin ng lahat para sa anak. Tama ba yung mga nanay? No? Yung nanay, nagsisimba. Kahit yung anak hindi magsimba. Ganyan talaga ang nanay, no? Pero syempre, iba naman yung mga sakristan natin, no? Anak ang nagsisimba, ang nanay, sa nanay.
tulog. No? Pero bilib ako sa nanay, no? Gagawin ang lahat din para sa anak. Pero malinaw kay Jesus na wala sa kanya ang desisyon kung sino ang mauupo sa kanyang tabi. Wala sa kanya ang desisyon kung sino ang makakasama niya sa kaharian ng Diyos. Dahil ang desisyon na kanino? Nasa Ama, pero nasa pinaghandaan ng Ama. Nasa pinaghandaan ng Ama. At sino yung pinaghandaan? Tayo mismo. So sa huli, ang desisyon na kanino? Nasa atin. Handa ang Ama. Pero ang desisyon, nasa atin. Nasa atin. Tinawag ni Jesus ang lahat ng mga alagad upang sabihin sa kanila na kung sino man ang nais maging dakila sa lahat, ano sabi? Kailangan maging lingkod. At sino mang nais maging una, kailangan maging alipin. Yan yung hinihingi nung ina. Maging dakila ang kanilang anak. Yan ang hinihingi nung ina. Ang mag-una ang kanyang mga anak. Pero sa pananalitang ito ni Jesus, sineryoso ni Apostol Santiago ang hamon ni Jesus na iyon. Hindi pwedeng hingin. Hindi pwedeng hilingin ang kaligtasan. Hindi pwedeng ipakiusap ang kadakilaan. Kaya naman si Apostol Santiago, sineryoso ang hamon. Dahil sa huli, sa lahat ng mga alagad ni Jesus, si Apostol Santiago ang pinakaunang naging martir. Siya ang unang nag-alay ng kanyang buhay para kay Jesus, para sa pananampalataya kay Jesus. Malinaw, hindi pwedeng hingin, hindi pwedeng ipakiusap ang kaligtasan. Kailangan mo itong pagdesisyonan, no? Kung minsan ganyan tayo, 'di ba? No? Tayo yung nagdadasal para sa may sakit. Hello. Pero yung may sakit, asan? Ayun, ayaw magdasal, no? Kailan magdadasal? Pag agaw buhay na. Ganyan tayo, no? Tayo yung nagdadasal para sa kalusugan ng ating pamilya. Tama? Pero yung pamilya natin, kain ng kung ano-ano, walang ingat sa katawan, bisyo ng bisyo. Tingin mo ba? Mahihingi ang kalusugan? Hello? Kaya yung dasal natin ng dasal, na sana maging malusog yung nanay ko. Pero yung nanay mo, sigarilyo ng sigarilyo. Ay, wala yan. Hindi mo yan pwedeng basta ipakiusap. Kailangan yung nanay mo mismo magdesisyon. Dasal tayo ng dasal, yung tatay natin maligtas. Pero yung tatay mo naman ang punta ng punta sa kapahamakan. Wala rin. Hindi natin mahihingi. At kung pag-uusapan lang ang pag-aalay ng sarili, no? Si Apostol Santiago, modelo ng pag-aalay. Hiningi ng kanyang nanay, pero siya mismo nagdesisyon. Ganun ba? Hindi pwedeng hilingin? Sige, ako nang gagawa. Inalay niya yung kanyang buhay. Kaya nakakabilib naman talaga itong si Apostol Santiago. Pero kung pag-uusapan ng pag-aalay, hindi naman pahuhuli ang ating parokya. Alam nyo, pinagmamalaki ko kayo sa aking mga kaibigang pare, na kung paano yung ating maliit na simbahan, na dating kapilya ng Tondo, ay naging isang parokya. At ito ay dahil sa mga taong nag-aalay
nagbibigay ng kanilang sarili para maglingkod. Maliit man ang ating simbahan, pero ang mga lingkod, hindi pa huhuli sa mga malalaking simbahan, sa mga matatandang simbahan, hindi tayo pa huhuli. Ibig sabihin, hindi nakikipagpaunahan, hindi. Nagagawa natin ang misyon ng ating parokya. Nagagawa natin ang ating makakaya para ipagpatuloy ang programa ng simbahan. Meron nga tayo, di ba? Grand Marian Procession, o di ba? Daig pa natin yung mga shrine, no? Mga shrine ni Mary. No? Kala mo, katedral tayo sa laki, no? Kung maggawa ng event, di ba? Pero wala kasi sa ganun yun. Hindi ko naman hinahamak yung mga malalaking simbahan. Proud lang. Proud lang ako sa ating mga lingkod. At kung kaya natin, kaya din nila. Hindi ba? Ganon eh. Tamo kahit umuulan, nandito kayo. Ang sarap matulog. O baka nga, syempre, yung inaatupag natin, yung bahay nating tumutulo. O nagigiba, pero nandyan pa rin. No? Pagdilingkod pa rin. Kaya maliit man ang ating simbahan, marami tayong lingkod. Meron tayong lingkod. At kaya, nagdesisyong ibigay ang sarili. Pero, ang pag-aalay ng sarili, hindi lang po sa iilan. Hindi lang sa mga lingkod namin, para sa lahat po ito. At katulad ng hamon ni Jesus sa kanyang mga alagad, nasa atin ang desisyon. Ito ang unang hakbang ng pag-aalay at pagbibigay ng sarili, ang magdesisyon. Simba ka na rin lang ng simba, mag-serve ka na. One step higher na. Noong dati, nagsisimba ka lang. Ngayon, maglingkod ka na. Kaya mo na. Kadalasan, ang ating dahilan, kaya hindi tayo makapagbigay ng sarili o makapag-alay ng sarili sa Diyos, ay dahil sarili natin ang unang kumukontra. Sarili ang unang kalaban. Kesyo hindi natin kaya, kesyo kapos, walang kapasidad, nahihiya, walang lakas ng loob, ay walang panahon na dapat iniintay ang pagdilingkod. Kailangan mong magdesisyon. Dahil kung ano man ang kakulangan natin, ano man ang kahinaan natin, sa totoo lang, ang Diyos ang magpupuno. Tandaan ninyo yan. Ano man ang iyong kakulangan, ano man ang kahinaan, basta nagnanais maglingkod, ang Diyos ang magpupuno. Dahil ang paraan ay kusang dadating kapag ginusto at nagdesisyon. Tayo, di ba? Ang dami nating mga dahilan. Yung paraan, dadating. Basta tayo ay magdesisyon. Si Apostol Santiago, agad nagdesisyon. Dahil malinaw sa kanya ang kanyang gusto. Hindi lang gusto yun ng kanyang ina. Gusto rin niya. Kaya siya na mismo ang gumawa. Siya na mismo ang nagdesisyon. Siya na mismo ang nagbigay ng kanyang sarili. Hindi madali, pero dahil ginusto at nagdesisyon, nangyari ang lahat dahil inalay niya ang sarili sa Panginoon. Tandaan niyo ito. May grasya sa taong nagbibigay ng sarili. Tandaan niyo yan. Kapag kayo'y nahihirapan na, kayo'y nasasaktan na, at patuloy pa rin nagbibigay ng sarili, tandaan nyo, may grasya ang Panginoon. Mga kapatid, minsan kailangan lang nating magdesisyon at alisin ang marami nating rason. Anumang hirap ang pagdadaanan, ang sigurado ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Amen.